What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Coach Oli. Nagsalita na nga si Senator Robin Padilla kaugnay sa away ng Duterte at Marcos na kanyang sinabi na loyal ito sa Vice Presidente na si Sara Duterte at Tatay Digong. Na kung usaping politika lamang, mas paniniwalaan niya ang mga hakbang ng Duterte administration kaysa sa mga pulahan. Lalo na't alam di umano nito ang puro party at paghit-hit di umano sa loob ng Malacanang. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, napaghahalataan tuloy na puro paninira at puntirya sa mga Duterte na binayaran di umano ba ng mga pulahan ang mga media upang sirain ang mga ito. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Eto, believe lang ako kay Senator Robin. Bagamat hindi siya taga Davao, talagang kinwestiyon niya yung ginawa sa kay OJC. Eto yung tapang. At so far, so good si Senator Robin. Kaya lang, eto masasabi ko, marami kasi akong nakitang politiko, maganda ang kanilang pasok sa politika, yung baguhan, pumasok sa politika, maprinsipyo. Yaan po ay kitang-kita natin ngayon kay Senator Robin. Hindi natin maitatanggi. Talagang ipinagtanggol niya sila pastor, pinagtanggol niya ang KOJC, pinagtanggol niya ang ginagawa sa Davao. Talagang Tama. nanindigan siya and he is very, very, very vocal. Ang problema lang, eto maraming ganyan, pagpasok maprinsipyo, tapos kinakain ng sistema. Tatandaan natin, medyo ang sistemang bulok sa gobyerno ngayon ay napakalakas. Ito yan halimbawa Correct. barkadahan, matino ka. Pumasok ka sa grupong instead na mahikayat mo sila na tumigil sa droga, chances are, after 1 year, 2 years, ikaw nag-a-addict ka na rin. Bakit? Kasi sobrang lakas yung puwersa sa loob. Yung sistema ng Tama. droga, this is just an example. Yung sistema ng droga napakalakas na instead na silang hinila mo, ikaw ang hinila nila. Hopefully, Lalo na ngayon, mga kababayan, na bali-balita na ang ating presidente di umano at itong si First Lady, di umano, ay humihit-hit ang pulburon at may mga ebidensya pa nga, wika ni Madam Maharlika, na kanilang isa sa publiko sa tamang panahon. Kaya matsyag-matsyag lang tayo mga kababayan. eto si Robin, ay hindi siya mahina ng bulok na sistema ng mga sa ating gobyerno. Asar ako sa isang politiko na nasa gitna. Correct. Walang stand. And Dapat so lang. far, sabi ko nga sa inyo, kitang-kita ang linya ni Senator Robin. Higit sa lahat, hindi siya traidor. Galit ako sa politikong traidor. Ang daming tinulungan Agree. ni BP Sara na mga politiko para maluklok. Anong ginawa nyo kay BP Sara? Trinaidor nyo. Ang daming natulungan ng SMNI para kayo ay mga luklok. Asaan kayo ngayon? Ano pang ginawa nyo? Instead na tinulungan nyo si pastor o kung hindi kayo makatulong, hindi nyo na sana ibinaon. Ang ginawa Kaya nyo, nga. siniraan nyo pa ang SMNI, siniraan nyo pa ang si Pastor Kibuloy, binaboy nyo pa ang KOJC. Mga traidor kayo, mga animal kayo. Grabe ang kapalastangan, o kadumihan ngayon sa loob ng administrasyon. Naku naman po. Saan ang utang na loob? Hindi ko naman sinasabi na, alam mo, halimbawa, may mangyari ito sa amin ng SMNI, Halimbawa lang to, this is just halimbawa. Maging tambaluslos ang SMNI. Pasensyahan na tayo. Hiwa-hiwalay na tayo. Diba? Ayaw ko kahit tambaluslos talaga, kahit anong gawin. Pero, hindi ko sisiraan ng SMNI. Magkaibigan kami niyan. Kaya itong mga traidor itong mga ito Yan po ang pinagkaiba ni Senator Robin. Senator Robin, Sir, we salute you. Huwag ka lang gagaya sa iba. Sana Huwag ka hindi maging ka balimbing. kainin at lamunin ng sistema.
Sana tama. ganyan ka pa rin hanggang 2028. Ang dami kasi ngayon nasa gitna, nakakaasar. Si Senator pinupuri si VP Sara. Ilang ilang terms siya naging mayor sa Davao at walang iniwang utang. Yung iba sa inyo na natulungan ni VP Sara, tahimik kayo? Hindi ko po sinisiraan yung mga senador na 'yan. Ginigising lang Hmm, natin. Because at the end of the day, susuportahan ko pa rin sila, ha? Pero asan kayo? May tapang ba kayong statement na ganito? Matindi 'to sinasabi, kasi tatandaan niyo nag-resign si VP Sara at lahat ng pumapanig sa mga Duterte nagkakaproblema. hmm, Kinakasuhan, tsini-tsismis na may kasamang pogi, kung ano-ano, kaano-anong kababuyan nila. Delikado po 'yan, pero tingnan niyo nanindigan. Uy, alam niyo kung ako ang tatanungin at papayuhan ko si VP Sara, ha, ayoko mag-resign si VP Sara. Alam niyo kung mm, bakit? Kasi alam ko gusto ko mang-asar. Alam ko nanggagalaiti silang tanggalin si VP Sara. Ako, gusto kong tanggalin nila si VP Sara. Ayoko mag-resign. Bakit? Bakit? Nang ipakita niyo strong kayo, na hindi kayo weak. Kasi ka-weak yan, tatawag kayo ng resignation ni VP Sara. hmm, Kahinaan niyo ng personality. Weak po ang tawag ko ro'n. Bakit hindi niyo tanggalin kung ayaw niyo? Bakit padadaanin niyo sa vloggers, ba't padadaanin niyo sa rally na mag-resign si VP Sara? Kung ayaw niyo puwede correct. niyong tanggalin, kayong naglagay diyan, eh. Puwede niyo naman tanggalin. 'Yun lang naman ang sa'king opinyon. Pero natutuwa rin ako at nag-resign na rin si VP Sara. Kasi Hmm, ibig sabihin, gising na talaga siya. So, okey sa'kin parehas. 'Yun nga lang mas maganda kung tinanggal siya, kasi magagalit talaga ang taong bayan. At saka at least nakita natin hindi weak 'tong gobyerno na ito kasi parang weak, eh, oh, 'di ba? 'Yan ang sinasabi nila, hmm, oh. mahina, Pero, puro well, dada. welcome 'yan and kaya nga saktong-sakto 'tong sinabi ni Senator Robin. Pabor ito kay Marcos kasi hindi na siya mahihirapan, 'di ba? Kung tanggalin niya pa, eh, 'di naku, ako'y dala niya sa Unity at siyempre kung saan si VP Sara, doon ako. Oh, 'yan si Senator Robin, talagang nanindigan na. Kaya lang kami iba kami. Kung saan si Tatay Digong, doon kami. Naalala niyo, hindi kami sumunod kay VP Sara no'n, 'di ba? Nung eleksyon, Hmm, ayaw namin kasi Marcos, 'yan ang totoo at alam kong alam na alam niyo 'yan. Kaya kahit pumunta si Sara do'n, kaya maraming nagmura sa aming DDS kasi ayaw namin kay Marcos. 'Yun pala kami tama. Ganyan naman, ngayon meron din kaming sinisiwalat, minumura din yung oo, mga kasamahan ko, sila sila pala, hindi ako nag-aano, eh, oo. Malalaman natin, tingnan niyo, sabi ko sa inyo. But anyway, kung asan si Sara doon si Senator Robin. I think this is a very good stand and a very, courageous statement coming from Senator Robin na karamihan ay, dumidistansya at gumigitna, umaalis sa mga Duterte. Kontra ano talaga 'to, kontra Agos talaga 'to si Senator Robin. Mabigat yung statement niyang 'yan. Isa pa 'yan, nasaktan si Robin ng ginawa sa mga kabataan sa KOJC. Hindi 'to taga Davao. Ay lintik kayo talaga, Ulit hindi ako galit kay Senator Bato at Senator Bongo, ginigising lang natin. Mahiya naman kayo kay Senator Robin. Siya pa ang hmm, nagtanggol sa KOJC. Hello. Ay, ito ulit, the best tandem for Filipino, Sara and Isko. Uy, thank you Richie. Antayin po natin si Isko kasi sa ngayon, hindi natin alam kung anong plano niya. At huling sinabi sa akin ni Mayor Isko ay ni Yorme, retiro na siya. I hope hindi totoo, pero kung totoo man nirerespeto ko 'yun kasi ang desisyon niya, gusto niya magkaroon ng time sa family. Siyempre laging priority ang family. So inintindi ko siya, ayoko munang, kulitin or, buhayin yung kanyang, political career dito sa vlog ko kasi, gusto niyang manahimik, eh.
So, sabi ko sa inyo kahit kila Bantag, kila I respect yung ano, yung kung nararamdaman mo naman kung gusto ng, privacy nung tao, eh, 'di ba? Nire-respect ko 'yan. Pero 'pag sinabi niyang, "Go-go na ako ulit." Ay siyempre, ano tayo, isko tayo, isko, isko, Sana tumakbo siya senador, pero kung hindi, I'm happy for you, Yorme. Maganda yung sinabi ni Senator Robin, totoo 'yan mga kabataan, pansinin niyo, dun sa may mga ano, kung ano yung ginawa natin, nagagaya nila without them knowing na nagagaya pala nila. Ganyan ang Hmm, kabataan. Actually, meron nga akong kakilala na taga KOJC diyan na sinabi, pangarap nung anak niya maging pulis, kasi idol niya mga pulis. Tapos nung nangyari 'yan at nakita nila na inaagrabyado sila ng mga pulis, naalis na yung pangarap nung bata maging pulis. Ito'y hindi para husgahan yung mga pulis, pero nakikita niyo hmm, yung ginawa niyo sa mga bata. Nakita nila 'yan, eh. Ginawa ito ng mga armado na naka-bulletproof, na full armored, mahahabang baril, may shield pa. Ginawa ito, nakita niya sa mga babae, ginawa niya sa mga kabataan, 'di ba? So, anong papasok sa isip ng bata? Tama man or mali ang sa kanila, ng aapi itong mga pulis na ito. Totoo man hmm. or hindi. Kasi nga, yun yung sinasabi ko, may problema sila, overkill, napaka-OA nung ginawa sa kay OJC.